schools para dito. Kausapin po natin ang founding president ng National Parent Teacher Association Philippines, NPTA, si Sir Wilfredo Willie Rodriguez. Sir Willie, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Good morning po, Sir Robert at Ma'am Doris. No? At salamat po sa muling panayam po at sa ating tagapakinig. Opo, yan nga po ang katanungan ng lahat dahil sumabog po sa ating lahat. Yung mga istorya, yung mga nangyari doon sa Tacloban, sa Cavite, ang dami, hindi lang ang pamamaril, kundi pati saksakan. Yung ganitong klase po, sir, sinasabi na kumbaga ay napipigilan or hindi sadyang natatalakay ng husto at ng tama. Kasi unang-una parang napaka-restrictive nung batas natin. Merong anong tawag nga, juvenile, justice system. Yan ba ho ang nakakasakal doon sa ating pag-handle nitong napakalaking problema na ito? Actually po, ang National PTA was created to be a portal of information, communication. Yung sinatawag po natin na sumbungan ng bayan. Ito po yung aming portal ng sumbungan. But ang naging problema po namin dyan, kasi nga po, di ba, kapag kami mga insidenteng ganyan, hindi po nilalabas ng ating mga eskwelahan. So sa ngayon po, ang National PTA has been receiving 5 complaints again. Kung mapapanood po natin yung teach you a lesson, matagal, 2013 po nagsimula yun dito sa Pilipinas. Ang problema lang po dito, siyempre, yung ating pag-report po natin sa school, dadalhin po namin yun sa, hindi po ipapansinin, may problema to at po tayo sa legal, legal ng ating mga eskwelahan, at saka sa mga reporting cover-up, point system. So, yung mga kasong ganyan, pagdala po namin yan sa central office, ibabalik na naman po sa division, ibabalik sa eskwelahan, at ibabalik dun sa legal. So, wala pong nangyayari. So, sa ngayon po, napakaganda po. Tulad ko, nagkaroon na po ng bagong labas ng DepEd guidelines. Zero tolerance. At saka lahat po ng complaint natin po is diretsa na po sa central office. Kasi nga po, sa frontline po, ang dami pong cover-up. Last Tuesday po, nagkita po kami, pinatawag po kami ng ating Vision Awards Committee ng DepEd. Doon ko po naipasa yung panibago po nating guidelines. At mention po natin dito yung teach you a lesson, which is very true na nangyayari po sa ating eskwelahan. Ang epekto po dito, number one, ever since po nang ibaba nung ating juvenile law, nakita po natin, ay yung mga bata talagang at least ginagamit sa droga, especially ang po dito, isa po yan sa naging resulta ng ating mga barilan, saksakan at child abuse ng mga bata. Opo. Nagagamit po ng ating juvenile law sa kriminalidad po. Sir Willie, pagdating doon sa perspective ng eskwelahan, kasi very vital na alam din ng teacher. May alam yung, di ba, lagi may classroom advisor, yung mga subject teachers nila, bago pa ma-refer yan doon sa guidance counselor, doon pa, sa panig pa lang ng mga teacher, dapat alam nila. May intervention ba? Meron ba kayong napag-usapan kung paano mas mapapalakas sa level pa lang ng classroom, sa mga magkakaklase, itong anti-bullying programs na meron dapat ang bawat eskwelahan? Actually, marami, matagal na po yan, Meron tayong Child Protection Committee ng DepEd, Meron tayong Anti-Corruption Committee. At meron po tayong Barangay Child Protection Group, So yan po, ang dami pong policy ng ating DepEd, Ang problema lang po dito, yung implementasyon, tulad po dito, makikita po natin, ang dami po nating principal na andyan. Kaso nga lang po, pagdating po sa legal, wala pong aksyon. Kasi kamag-anak, kaibigan, kabaro, ayun po yung nagiging problema namin. Isang report po namin, maski bullying po, tawag dito, maski yung mga teacher na talaga nananakit ng bata, cover up lang po yan. Kasi nga kamag-anak system. Yung po sana ang pwedeng mawala. Marami po tayong mga guidelines na hindi sinusunod.
At sa ngayon po, tawag dito, no? Kundi po nangyari kung wala po yung social media, hindi lalabas yung balila na yan. Correct. Hindi lalabas yung saksakan na yan. So really- Which helps sa talagang napatunayan namin ng National PTA na meron talaga nangyayaring ganyan. So, Opo. parang nakita ko lang, partner, bago mo Sige, ipasok. sige, go. Yung transparency, Yun. parang yun yung nakikita ko. Parang ang sinasabi ni Sir, may mga nangyayari, pero hindi sinasabi ng mga mismong Binabaon eskwelahan. Binabaon, O kaya ito yung nagiging effect. Ganun ba yun, Correct. Sir? Yan ang naging nangyari. Yes po, tulad po ito, sample na lang po, no, calling the attention of Mayor and Congressman Robes, no. Meron po tayo diyang isang bata, high school, nabuntis po ng teacher, ano. Automatic dapat yung teacher po tanggal na kasi may asawa po yung teacher eh. Yung teacher po, may asawang teacher, nakabuntis ang bata 5 years ago. So 6 years na rin po, nagtuturo pa rin po sa eskwelahan yung teacher. Nilipat lang. So dapat yan common responsibility. So, ano po ginawa ng legal? Ano po ginawa ng superintendent? Ano po yung ginawa ng ating regional director? Ang ano po kasi hindi nakakarating sa regional director po yan. Doon po mismo sa eskwelahan po tinatago. Oo. Especially po dito sa Parañaque, no? Lately, nakita niyo po, meron po dyan na talagang video na talagang resulta. Okay. Ang nangyayari po ngayon dyan, kaya nga gusto kong tawagan si Secretary Angara. Tawag dito, marami na pong reklamong natanggap ang National PTA, especially dun sa graduation fee, sa ano po. Kasi nga po, napakalaki ng kita, no? Ready market ng ating mga bata. Yung sexual harassment na yan, sexual abuse, no? Nakabuntis po. Automatic. Dapat po tinatanggal kaagad ang mga principal, inililipat. Inililipat din po yung superintendent. Kasi nga po, ang tinatawag dito, takot po na magtestigo yung ating mga teacher. Kasi Oo. 5 years, sa Parañaque, 5 years na po yung principal dyan. Siyempre, kabaro niya yung yung tawag dito. Alam po nila kung ano po yung nangyayaring mga sexual harassment dyan. Opo. Na dapat pong nasa nila pong tinatago dahil tatamaan din po sila. Correct. Sir Willie, sa tala po ng grupo ninyo, gaano po ka bata? Ano po yung pinakamababang edad na naitala na nambubuli? How to turn this basic product into this and this using CapCut. So today, tuturo ko sa inyo kung paano nyo Actually po, no, ang ano po dito, meron po tayo dito pa lang po sa daycare, meron na po eh. Ang ano po dito is ultimo pa sa daycare center po, grade 1, grade 2, kinder, meron po yan. Kasi nga po, ang problema po dyan, magulang. Ano po dito, ang problema lang po namin sa DepEd po is yung reporting na nakatago sa ating mga eskwelahan, ano po. At ang ano po dito, ang responsibility po kasi, wala pong kasalanan ng eskwelahan, wala pong kasalanan ng kapulisan, wala rin pong kasalanan ng ating komunidad. Ang kasalanan po yan magulang. Ang ano po dito makita po natin is yung tinatawag natin, education begin at home, no? At ang ating mga PTA po, ang hindi lang po responsibility po namin, hindi lang po paniningil, no? Ang ano po dito is tawag dito, marami pong dapat duties and responsibilities like monitoring, reporting, no? Which is now being recognized by our working president at saka secretary ng ating edukasyon, ano? Kaya nagkakaroon na po ng tawag dito, nare-recognize na po ang National PTA. At also ngayon po, meron po kami mga darating na education for parents at empowering the PTA po. Ayun, Opo. yun yung maganda, empowering. Kailangan ma-educate talaga yung mga magulang. Tama. Kasi 'di ba ang common, minsan isa-set, "Mami, naway ako." Huwag mo nang pinapansin yun. Basta ganun ka lang, pasok ka lang. Kaya nga. 'Di ba? Hindi na napakikinggan yung kwento ng bata. Tama. Meron naman magulang na alam niyang nabully partner, nagsumbong sa kanya, pero saan ako pupunta kung kamag-anak nga naman ni principal yung bata? O kaya baka may kakilalang mas malaking opisyal, kaya Gagantihan sila. baka ma-set Oo. aside. Sa mga ganitong pagkakataon, at sabi niyo, Sir Willie, ang dami na ng mga cases na ganito talaga at hindi lang nagiging transparent talaga ang DepEd pagdating sa reporting ng mga ganito. Dapat ba meron tayong numero o hotline na tawagan dun sa bullying, hotline for bullying natin, Sir Willie? Actually, meron na pong nilabas ngayon ng DepEd, no po, napakalakas po niyan. But ang problema rin po, yung implementation pa rin,
kami lang po sa National PTA, no, kapag ka dito po sa amin nagreklamo, ang ano po dito is ina-action lang po namin, pinaparating natin sa ating So ngayon po dito, no, i-type nyo lang po yung National PTA. O maski pagkakaginawa po naming Facebook website ang Facebook, no, just type PTA, no, lalabas na po kami doon. Meron po tayong PTA Perpetual Facebook group, PTA Bullying, PTA Omnibus Guidelines. Basta po, i-type mo lang po ang PTA, message us, i-message nyo po sa amin yung mga problema. Sana po merong kalakip na pictures o video at action na po natin. Pararatingin po natin kay Secretary Angara at sa ating working president na si BBM po. Okay. Sige. Sir Willie, maraming salamat po, ha? Marami pong salamat, Ma'am Doris at si Robert. No? Ang ano po dito, meron po tayong parating na National PTA Summit this is October 1 po at sa Regional Caravan. Ayan. Maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga po si Sir Wilfredo Willie Rodriguez, ang founding president ng National Parent Teacher Association Philippines.